Bibigyan kita ng 3 araw upang pag-isipan. Kung pagkatapos ng 3 araw ay hindi mo susundin ang aking hiling, tiyak na mamamatay ka at ang babae sa tabi mo. Bigla, may nangyari kay Zhao Zhao. Umubo siya ng dugo sa sakit. Nataranta si Dick Kingpin. Zhao Zhao, Zhao Zhao, anong nangyayari sa iyo? Young Master, napakalamig po ng pakiramdam ko. Sinabi ng taong iyon, si Qin Chaotian. Ha ha ha, tinamaan siya ng aking Heavenly Cold Divine Technique. Sa loob ng 3 araw. Kung hindi siya madyay gising, tiyak na mamamatay siya. Nagpakita si Dick Kingpin ng pagnanais na pumatay. Lintik, naglakas loob ang matandang lalaking ito na manaksak sa harap ko. Talagang gusto niyang mamatay. Gayunpaman, nawala na ang taong iyon gamit ang invisibility skill. Kung ayaw mong mamatay siya, sa loob ng 3 araw, sundin mo ang sinabi ko. Pagkatapos nito, naglaho siya sa ere. Binuhat ni Dick Kingpin si Zhao Zhao at dinala sa loob. Gusto mo akong pilitin na sumunod? Managinip ka. Pagkatapos kong gamutin si Zhao Zhao, makikipag-ayos ako sa walang hiyang iyan. Pagkaalis ni Qin Chaotian, unti-unting bumalik ang liwanag sa 100 Flowers Pavilion. Dinala ni Dick Kingpin si Zhao Zhao sa loob. Ang eksena sa loob ay medyo nakakagulat. Lahat ay nawalan ng malay. Si Xiao Gui ay nagising. Tuliro, kakaiba, bakit tayong lahat ay nawalan ng malay? Nagmamadali si Dick Kingpin. Xiao Gui, bilisan mo at kunin mo ang batsa. Lagyan mo ng mainit na tubig. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang inihiga si Zhao Zhao sa kama. Pagkatapos, tinawag niya ang sistema. Bilisan mo at bigyan mo ako ng fire orb. Agad na lumitaw ang magandang sistema. Hawak ang fire orb. Ang fire orb na ito ay nangangailangan ng pure yang energy upang kontrolin. Siguro gusto mong. Tama. Iyan nga ang iniisip mo. 2 dalaga mula sa 100 Flowers Pavilion ang naghanda ng malaking batsa na puno ng mainit na tubig. Master, narito na ang batsa. Okay, bilisan ninyo at bantayan sa labas. Huwag kayong papasok ng walang utos ko. Nagmamadali si Dick Kingpin. Dahan-dahan niyang binuhat si Zhao Zhao at inilagay sa tubig. Si Zhao Zhao ay nagdurusa dahil sa malamig na chi. Mukha siyang napakahina. Kaagad pagkatapos, hinubad din ni Dick Kingpin ang kanyang damit. Ipinakita ang kanyang mga muscles. At lumukso sa tubig kasama siya. Pareho silang nakaupo, magkaharap. Ang fire orb ay nasa gitna. Dahan-dahan itong nagbibigay ng epekto. Zhao Zhao, ang fire orb na ito ay sisipsip ng malamig na chi sa iyong katawan. Kaya kailangan mong maging matyaga. Sinubukan ni Zhao Zhao na imulat ang kanyang mga mata upang sumagot. Opo, young master. Kinokontrol ni Kingpin ang fire orb. Ang init nito ay kumalat. Tumama sa katawan ni Zhao Zhao. Siya ay nagngangalit. Sa wakas, makalipas ang mahabang panahon, napagod ang katawan ni Zhao Zhao at hamina. Mabilis siyang ainalalayan ni Dick Kingpin. Napakahusay. Talagang epektibo. Kasabay nito, ang buwan ngayong gabi ay napakabilog. Sa Longhu Wuzong, si Truong Thao lang ay nagsisikap na maglinang. Ang Dao Heart Illusion ay lumitaw. Kasama nito, si Truong Thao lang ay labis na nasasaktan. Nilalabanan niya ang inner demon sa kanyang katawan. Kuya, hintayin mo lang ako. Tiyak na mabilis akong babalik sa iyong tabi. Sa labas, ang nagbabantay sa kanya ay ang dalawa. Si Chu Daoming at ang matandang Tianxi. Si Chu Daoming ay nagkunwaring nag-aalala para sa kanyang junior brother. Parang hindi siya ang nag-ayos nito. Sa panig ni Dick Kingpin. Pagkalipas ng 3 araw ng paggagamot, dahan-daang iminulat ni Zhao Zhao ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay naging rosy muli. 3 araw at 3 gabi silang nagyakapan. Hindi naghiwalay. Gising ka na. Sa sandaling ito, napansin ni Zhao Zhao na kulang sa damit siya. Nahihiya siyang tinakpan ang kanyang sarili. Agad na ipinaliwanag ni Dick Kingpin. Tinulungan lang kita na alisin ang malamig na chi. Wala akong ibang ginawa. Namula si Zhao Zhao. Medyo nahihiya. Malumanay niyang sumagot. Okay lang po, young master. Kahit anong gusto ninyo gawin. Susunod po ako. Habang malapit na silang magkaroon ng magandang sandali, biglang nanginginig ang lupa. Napatalsik ang batsa. Talagang hindi magandang oras. Medyo nagulat din si Dick Kingpin. Anong nangyayari sa labas? Bakit ganyan ang pag-alog ng lupa? Sa mismong sandaling ito,
Si Qin Chaotian ay kasama ang ilang malaking ice monsters. Ang hukbo na ito ay napakalaki. Sila ay papunta sa 100 Flowers Pavilion. Nakatayo siya sa ulo ng isang halimaw. Dick Kengthin, 3 araw na ang lumipas. At hindi ka pa umalis sa Tianluo City. Kung gayon, bilisan mo at lumabas ka rito at mamatay para sa akin. Si Xiao Gui ay kasama ang mga tauhan. Armado, sumugod upang salubungin ang kalaban. Mga kuya, kasama ako. Isusugal natin ang ating buhay upang protektahan ang master. Hindi natin siya papayagang makapasok. Ang mukha ni Qin Chaotian ay galit na galit. Isang tumpok ng langgam na naglakas loob na hamarang sa daan ng taong nagpapatupad ng batas. Agad niyang inutusan ng ice monster na sumugod at umatake sa loob. Patayin ninyo silang lahat para sa akin. Walang sino mang makakaligtas. Ang ice monsters ay napakalaki. Paano makakalaban ang mahihinang tauhan ng 100 Flowers Pavilion? Ang hukbo ay agad na nagkalat. Dahan-dahan na binuhat ni Dick Kengthin si Zhao Zhao palabas ng batya. Qin Chaotian, hindi na kita hinahanap, ngunit dumating ka mismo. Ang galing, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Pagkatapos iwan si Zhao Zhao sa kama upang magpahinga. Agad niyang tinawag si Xiao Hei. Bilisan mo at dalhin mo ang iyong mga kasamahan. Sirain mo ang kanyang pagmamalaki. Agad na sumunod si Xiao Hei sa utos. Sa labas, si Qin Chaotian ay nagwawasak na parang isang bata. Tinalo niya ang mga gwardya. Inutusan niya ang mga halimaw. Mga halimaw, bilisan ninyo at kunin ninyo si Dick Kengthin. Mula sa langit, lumipad ang maliit na unggoy. Agad nitong sinira ang isang ice monster. Ang kanyang katawan ay napakalaki. Ang maliit na unggoy ay tinapak ang kanyang dibdib upang ipakita ang kanyang lakas. Na nagpatigil sa mga halimaw na hindi na naglakas loob na sumugod. Agad silang huminto. Samantala, si Xiao Hei ay gumawa ng hakbang. Mabilis na niyang pinuksa ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos nito, lumipad si Xiao Hei. Direktang umatake kay Qin Chaotian. Nagulat din siya. Nagbago ang kanyang mukha. Bakit mayroong dalawang halimaw dito? Sumugod si Xiao Hei upang umatake. Napakalakas ng atake, ngunit ginamit ni Qin Chaotian ang Ice Fog upang harangin ang atake. Matapos sirain ang Ice Shield, si Qin Chaotian ay biglang naglaho, na nagulat kay Xiao Hei. Nasaan na siya? Bigla, isang malaking kamay ang lumitaw mula sa itaas. Bumagsak kay Xiao Hei. Dick Kengthin, hindi ko inaasahan na mayroong dalawang Demon King na kasama mo. Pero wala silbi lahat. Mamamatay ka at ang mga Demon King na ito. Mabilis na umilag si Xiao Hei sa atake. Tumalon siya at umatras. Si Dick Kengthin sa loob ay nakatingin kay Zhao Zhao. Sumigaw siya sa Xiao Hei. Bilisan mo at tapusin mo na sila. Si Qin Chaotian ay kinokontrol ang mga ice humans upang lumaban. Linisin mo sila. Pipilitin niya itong lumabas. Sumunod si Xiao Hei sa utos at lumipad upang umatake sa hukbo ng ice humans. Lumipad siya. Ngunit medyo marami sila. Lumingon siya sa likod. Little bird, turn mo na. Bilisan mo. Lumipad si Kim Thiu, Golden Bird, sa langit. Nagbuga ito ng isang malaking apoy. Ang dagat ng apoy ay sumaklaw sa mga ice humans. Si Little Monkey ay nagsisikap din na puksain ang mga nasa ibang lugar na umaatake. Habang matindi ang labanan, ang 3 Demon Kings ay biglang napalibutan ng isang bagay. Kawili-wili. Hindi ko inaasahan na mayroong 3 Demon Kings na naglilingkod kay Dick Clan. Napakarami. Ang 3 Demon Kings ni Dick Kengthin ay biglang nahulog sa isang spatial tunnel. Na nagulat sa kanilang lahat. Hindi sila nakapag-react. Makalipas ang ilang sandali, ang array ay ginamit, at naglaho ang 3 Demon Kings. Wala na sila. Parang hindi sila naging naroroon. Nang makita ito ni Dick Kengthin, medyo nagulat siya. Hindi maganda. Hindi ko inaasahan na ang walang hiyang iyan ay naghanda na ng spatial array. Talagang naghanda siya ng marami. Si Qin Chaotian, na walang hadlang, ay dahan-dahan pumasok sa 100 Flowers Pavilion. Dick Kengthin, wala na ang iyong mga tauhan. Mamatay ka na. Pumasok siya sa bahay. Kalmado. Dahan-dahan. Dahil wala nang sino mang makakapigil sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng silid ni Dick Kengthin. Trash lang siya. Trash. Kaya niyang magtago lang sa silid niya at hindi lumabas. Sinira niya ang pinto at pumasok. Gayunpaman, wala doon. Isang madilim, walang laman na silid.
Saan sila lahat? Bago pa siya matapos magtanong. Mula sa dilim, isang malaking kadena ang lumipad. Kinadina ng mahigpit si Qin Chaotian. Hindi siya nakapag-react. Sa isang kisap mata, siya ay nabalot na parang lumpia. Si Dick Kingpin ay lumipad mula sa spatial tunnel. Hindi inaasahan. Lola, nandito ang matanda. Pagkatapos nito, sumugod siya at binigyan si Qin Chaotian ng napakalakas na suntok. Diretso sa mukha niya, para lang mailabas ang galit niya. Si Qin Chaotian ay lubos na walang magawa. Nakadina siya, hindi makatakas, nakasuspinde sa ere, binubugbog. Si Zhao Zhao ay dahan-dahan lumabas. Mabuti na lang at nagamit ni Dick Kingpin ang invisibility charm kasama ang 9-lock array mula sa system space. Kung hindi niya alam kung paano haharapin ang Chi-Laikeng na ito. Dahan-dahan na dinala ni Dick Kingpin si Zhao Zhao palabas. Sumunod ka sa akin. Ililigtas natin sina Little Hay sa labas. Pagkatapos, inalayan niya siya palabas. Si Qin Chaotian sa loob ay lubos na nagulat. Ang trash na ito, naiintindihan niya pa ang array. Gayunpaman, mabilis na nasira niya ang array. Ang mga kadena sa kanyang katawan ay dahan-daang naputol sa maraming piraso. Ang iyong talento ay nakakagulat din. Ngunit nakalimutan ko yatang sabihin sa iyo. Ako ang Master Array Master ng Kenglan Academy. Matagumpay na nasira ni Qin Chaotian ang array. Pagkatapos noon, sumugod siya patungo sa dalawa. Kina Kingpin. Isang biglaang atake ang dumating. Na nagulat kay Kingpin. Lahat ay dahil naging masyado siyang kampante. Hindi niya napansin ang kalaban sa likod niya. Kasabay nito, sa Yang Pick, NHT Duangfeng, ng Longhu Wuzong. Si Truong Thao lang ay biglang nagbago ang mukha. Mukhang naramdaman niya na may hindi magandang nangyari. Agad na lumipad si Truong Thao lang palabas ng sekta. Nangyari na. Kailangan ko siyang puntahan kaagad. Sa sandaling ito, sa 100 Flowers Pavilion, nahuli na ni Qin Chaotian si Dick Kingpin. Ito ang Soul Capturing Array. Maaari nitong sirain ang kaluluwa ng walang nakikita. Kahit pa dumating ang matandang din. Hindi niya ito masosolusyonan. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Matapos siyang magyabang na napakalakas ng Soul Capturing Array, na hindi ito kayang iligtas ng matandang din. Si Dick Kingpin. O ganyan kalakas. Mula sa system space, kinuha na naman ni Dick Kingpin ang isang gintong bagay. Nang makita niya ito ng malinaw. Ito ay isang 8 trigrams, bagwa, na naglalabas ng liwanag. Hawak ni Dick Kingpin sa kanyang kamay. Astig. Nagulat din si Zhao Zhao. Young Master. Saan galing iyan? Nakatuon ang mga mata ni Dick Kingpin. Ginagamit niya ang function ng bagwa. Agad na nasira ang soul capturing array ni Qin Chaotian. Ang mga kadena na nakatali kay Kingpin ay nabasag sa libu-libong piraso. Ang array ay nasira sa isang kisap mata, na nagpataranta kay Qin Chaotian. Dahil sa pagkasira ng array, kumalat din ang backlash. Malakas itong tumama kay Qin Chaotian. Napatalsik siya sa pagkamangha. Paano ito nangyari? Imposible. Si Dick Kingpin ay nakatayo. Hawak ang bagwa. Master Array Master. Mukhang hindi naman ganoon kagaling. Ngunit sa kanyang puso, naisip niya, ang bilis niya sa paglatag ng array ay mabilis din. Pero hanggat hindi siya lumilikha ng God-level array, kayang-kaya ng bagwa compass na ito ang kanya. Si Zhao Zhao sa tabi ay nagpalakpak. Young Master, okay na kayo. Napakabuti. Bagaman nasira ang array, ang lakas ni Qin Chaotian ay hindi biro. Ginamit niya ang kanyang cultivation. Ang spiritual energy ay nagbago sa isang vortex. Nag-concentrate sa kanyang dalawang kamay. Young man, huwag mong asahan na maging masaya. Ang galaw na ito ay tiyak na papatay sa iyo. Isang nagniningning na bilog ang lumitaw sa lupa. Mukhang ito ay isang spatial teleportation portal. Mula sa loob ng bilog na iyon, ilang halimaw ang lumukso. Sumugod kay Kingpin. Sa kanilang mga kamay ay armado sila ng mga sandata. Tiningnan ni Dick Kingpin ang mga halimaw na ito. Hindi nataranta. Mukhang Navi Aborigine sila. Ginamit niya ulit ang bagwa. Ito ay lumutang sa kanyang kamay at naglabas ng nagniningning na liwanag. Agad, ang mga Navi Aborigines na iyon na tinawag ay pinutol sa maraming piraso. Bawat isa, ang isang galaw ay agad na pumatay sa kanilang lahat. Masayang tumawa si Dick Kingpin. Ha, patayin ako. Ito lang. Hindi sapat.
Nagulat na naman si Qin Chaotian. Ha? Ano? Ano ba ang nangyayari? Nasira pa niya ang kanyang spatial array. Galit na galit siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Galit na galit. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako matatalo sa isang trash ng Yiklan. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng isang super malaking suntok. Ilang beses na mas malaki kaysa kay Dick King Thin at Zhao Zhao. Ang suntok na ito ay dahan-daang lumipad patungo sa dalawa. Ang lakas ng suntok na ito ay talagang napakalakas. Hindi nakapag-isip si Dick King Thin ng paraan upang harangin ito. Agad niyang niyakap si Zhao Zhao. Zhao Zhao, mag-ingat ka. Sa likod, ang suntok ay malapit na. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Kuya, mag-ingat. Mula sa kung saan, lumukso si Truong Thao lang. Ginamit niya ang kanyang lakas upang harangin ang suntok na ito. Nagulat din si Dick King Thin. Truong Thao lang. Bakit lumitaw si Truong Thao lang? Nag-breakthrough na siya. Ang ikalawang seal ni Dick King Thin ay may 0 na lang ang natitirang blood count. Nagulat si Dick King Thin. Ang ikalawang layer ng aking seal ay nasira. Bigla, sa kalangitan sa ibabaw ng 100 Flowers Pavilion. Lumitaw ang ilang kakaibang pangitain. Kidlat, bawat isa, bumagsak. Pagkatapos noon, tumama ito kay Dick King Thin. Si Dick King Thin ay lumutang sa himpapawid. Gayunpaman, hindi siya nasaktan kahit kaunti. Mukhang tinatamasa niya ito. Pagkatapos ng tribulation, naramdaman ni Dick King Thin ang kanyang katawan na komportable. Ang ikalawang layer ng talent seal ay sa wakas. Nasira na. Magandang sistema. Bilisan mo at tingnan mo. Ilang attribute points ang na-release ngayon. Agad na lumitaw ang magandang sistema sa tabi. Binabati ko po kayo, host. Ngayon, 100 milyong attribute points po. 100 milyong. Pareho lang sa nakaraan. Bahala na. Magdagdag ka ng 79 na milyong points sa talent array. Okay po, host. Nag-concentrate ang sistema. Nagsimulang mag-level up ang talent array attribute ng host. Pagkatapos ng matagumpay na pag-level up ng talent array attribute, lumitaw ang status panel. Host, Dick King Thin. Martial Meridian, First Grade Mysterious Cauldron Meridian. Life Points, 100.000.100. Cultivation Technique, Fash Thong, Tear Ants Eye. Talent Array, 79 na milyon. Bukod pa rito, marami pang attribute points na naghihintay na ma-unlock. Si Dick King Thin ay dahan-daang bumaba sa lupa mula sa ere. Napakagulat kay Qin Chaotian, Truong Thao lang, at Zhao Zhao. Si Qin Chaotian ay sumimangot. Napakapangit ang kanyang mukha. Ano ang lakas na iyon kanina? Nag-breakthrough siya. Imposible. Isang first grade trash martial meridian. Paano siya majay gising? At ganoon kalaki ang lakas. Si Dick King Thin ngayon ay mayabang. Agad siyang lumingon sa mukha ni Qin Chaotian. Diretsong tumingin siya sa kanya at nagtanong. Kanina, sinabi mo na ikaw ay Master Array Master. HMM. Tingnan natin kung gaano talaga kagaling ang iyong kakayahan sa array. Naglakas loob kang sabihing master. Itinaas ni Dick King Thin ang kanyang kamay patungo kay Qin Chaotian. Isang sinag ng liwanag ang kumikislap. Isang array ang dahan-daang nagbukas. Pumalibot kay Qin Chaotian. Hindi siya nakapag-react o nakalaban. Natalo siya sa isang napakalakas na atake. Napatalsik siya palayo. Sumigaw lang siya ng malakas. Pagkatapos, ikinadi na siya ng array. Anong array ito? Random lang akong gumawa. Walang pangalan. Hindi makapaniwala si Qin Chaotian. Gumawa lang ng array. Kahit pa isang napakalakas na Master Array Master. Hindi siya makakagawa ng spatial array na ganito. Imposible. Tiyak na tinulungan ka ng clan ancestor ng Yiklan. Hindi nag-aksaya ng salita si Dick King Thin. Binasag niya ang kanyang daliri. Napakadami mong salita. Agad na si Qin Chaotian ay labis na nasaktan. Patuloy siyang pinahihirapan ng array. Sumisigaw. Mukhang nakakaranas siya ng impyerno. Si Truong Thao lang ay nagulat rin. Ilang araw pa lang. Hindi ko inaasahan na ang kuya ay magiging isang Master Array Master. Talagang kahanga-hanga. Mahigpit na nagngangalit si Qin Chaotian. Lubos siyang hindi masaya. Sa pagkakataong ito, talagang nakakakuha siya ng leksyon. Bigla, ang kanyang lakas ay tumaas. Napakalakas ng kanyang aura. Ang array ay mukhang hindi na kayang pigilan siya. Dick King Thin, hintayin mo lang ako.
Nagpakita siya ng napakakakiba na mukha. Ngayon, kung ano ang nangyari, okay lang. Pagdating mo sa Kenglan Academy, tiyak na gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos, tulad ng isang Diyos, naglaho siya ng walang bakas. Sa lugar kung saan siya nakatayo ay hangin na lang. Bumantong hininga si Dick Kingpin. Naiinip ako, nakakainis, ganoon lang. At nakatakas na siya, talagang trash. Matapos maglaho si Qin Chaotian, ang kanyang spatial array ay nasira rin. Sina Xiao Yuan, Xiao He, at Kim Thiu ay nahulog mula sa espasyo. Lahat sila ay ligtas, walang sugat. Tumakbo si Truong Thao lang. Kuya, mabuti na lang at okay ka. Nakakamatay sa pag-aalala sa iyo. Anong problema ko? Pero ikaw, ang aura ng inner demon sa katawan mo, nandyan pa rin. Sabi ng matandang Tianxi. Hindi maaaring alisin kaagad ang inner demon. Maaari lang itong pigilan pansamantala. Kaya, palihim akong tumakbo rito kasama ka. Bigla, pagkatapos magsalita, ang mukha ni Truong Thao lang ay naging berde. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Umubo siya ng dugo nang hindi nakapagpipigil. Hindi maganda. Muling nagpakita ang aking inner demon. Inalalayan siya ni Dick Kingpin. Matapang ka rin. Ganyan ang katawan mo. Naglakas loob ka pa ring tumakbo rito. Pero hindi kita hahayaang mapahamak. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Doon, maaaring pigilan ng inner demon magpakailanman. Talaga, kuya, saan iyon? Ang lugar na binabanggit ni Dick Kingpin ay ang basement sa ilalim ng Taihuang Temple. Kung saan nakasilang Little Monster noon. Matapos alalayan si Truong Thao lang. Ang pupuntahan nila ay ang Taihuang Temple sa Imperial Palace. Pagdating dito, nagtanong si Truong Thao lang. Ha, kuya, naiintindihan ko na pupunta tayo sa Taihuang Temple. Pero bakit ka nagdala ng ganyan karami? Nang tumingin siya, nako, Diyos ko, dinala ni Dick Kingpin ang isang malaking basket. Ito ay isang super malaking basket. Ang version ng, kumain ng isang sampalok, magbigay ng isang gintong buo. Masayang sinabi ni Dick Kingpin. Sasabihin ko sa iyo, sa ilalim niyan ay mayroong isang demon beast. Pananggakuan ko siyang dadalhan ko siya ng pagkain. Kaya ngayon, dala ko ang napakaraming pagkain. Kung hindi ko siya pakakainin, kakainin niya na lang ikaw. Nagulat si Truong Thao lang. Demon beast, umalis na ang patrol team. Pasok na tayo. Kuya, bakit ngayon tayo pumapasok? Hindi na-activate ang Imperial Array. Namatay na si Fang Fuonghong. Kaya hindi na ito aktibo. Samantala, sa loob, napansin ng Demon Beast ang aura ng may pumasok. Agad siyang naging alerto. Imumulat niya ang kanyang mga mata. Isang malaking basket ang lumitaw sa harap niya. Narito ang iyong pagkain. Agad na nagsalita si Dick Kingpin. Huwag maging tense. Yan Tan. Nandito na ako. Nawalan ng malay si Truong Thao lang. Talaga namang may Demon Beast. Biglang huminga ng malakas si Yan Tan. Napakalakas. Kahit usok ay lumalabas. Malaki ang kanyang bibig. Nakatuon sa dalawa. Kina Truong Thao lang. Nagulat si Truong Thao lang. Agad siyang lumapit upang harangan. Kuya, mag-ingat. Gayunpaman, binuksan ni Yan Tan ang kanyang bibig upang kainin ang tumpok ng pagkain na dinala. Masarap siyang kumain. Alam din ni Dick Kingpin na gutom lang siya. Hindi niya kami sasaktan. Si Truong Thao lang ay natakot. Pagkatapos kumain ni Yan Tan, pinuri niya ito. Napakasarap. Ilang libong taon na. Hindi pa ako nakakain ng ganitong sarap. Hindi ko inaasahan na babalik ka rito. Medyo natuliro si Truong Thao lang ulit. Kumain lang siya ng kaunting pagkain. Hindi na siya mukhang fierce demon beast. Kuya, talaga bang siya ang demon beast? O fake? Si Yan Tan ay tumutok sa kanyang mga mata. Tiningnan si Dowling. Biruan lang. Huwag mong seryosohin. Umupo siya. Hinawakan ang ulo. Ikaw, anong gusto mo? Hindi masarap ang laman ko. Magkakasakit ka ng tiyan kung kainin mo. Nagsalita si Yan Tan. Taong ito, mamamatay ka na. Ang inner demon mo ay nagbago. Hindi ka mabubuhay ng higit sa isang buwan. Natigilan si Truong Thao lang. Ang galing. Ang demon beast na ito ay kayang maamoy ang inner demon sa aking katawan. At sinabi pa niyang eksakto. Agad na nagtanong si Dick Kingpin. Yan Tan, sigurado alam mo ang tungkol sa demon race seal.
Bilisan mo at gamitin ang seal na iyon upang tulungan ang aking kapatid. Tulungan siyang pigilan ng inner demon. Huwag ka nang magbiro. Ang 9 Dragons Raging Hell Array ay isang super divine array. Hindi ito maaaring tanggalin. Kinuha ni Dick Kingpin ang bagwa. Tama, noong una, walang paraan na masolusyonan ito. Pero ngayon, nakita ni Yantan ang bagwa. Medyo nagulat ang kanyang mga mata. Ano ito? Itinaas ni Dick Kingpin ang bagwa. Sinimulan ang array. Naglabas ito ng nagniningning na liwanag. Ngayon, hindi pa rin sigurado. Ang bagwa sa kanyang kamay ay naglabas ng napakalakas na puwersa. Ang puwersa na ito ay dahan-daang lumamon sa 9 Dragons Raging Hell Array. Nagulat si Yantan. Ito. Ano ito? Ang talisman sa seal ay dahan-daang nabubura. Si Dick Kingpin ay dahan-daang lumipad patungo sa Heavenly Book sa itaas. Ang kritikal na punto ng pagbasag ng array ay ang array ay. Kung ang aklat na ito ang array ay. Ang mga mata ni Yantan ay nakatuon mula simula hanggang wakas. Sinusundan niya ang bawat galaw ni Kingpin. Baka kaya niyang sirain ang seal. Iniabot ni Dick Kingpin ang kanyang kamay patungo sa Heavenly Book. Agad itong nagliwanag. Nag-concentrate siya. Kailangan ko lang ihiwalay ito mula sa malaking array. Bigla, nagbago ang Heavenly Book. Naglabas ito ng isang napakakakiba na puwersa. Biglang nagmulat ng mata si Dick Kingpin. Mali. Hindi ito array ay. Mula sa loob ng Heavenly Book, lumitaw ang isang malakas na energy. Ito pala si Susanoo ng Uchiha Clan. May hawak siyang dalawang espada. Naghahanda na lumaban. Sumugod si Susanoo. Diretso kay Kingpin. Umakit siya. Sino mang naglakas loob na sirain ang array. Mamatay ka. Nagulat din si Dick Kingpin. Nako, nakakainis. Napukaw ko ang mapanganib. Paulit-ulit na umatake si Susanoo. Napakatindi. Hindi sapat ang lakas ni Dick Kingpin upang makipagsolo. Kaya umiilag lang siya. Kahit umilag lang siya, ang kanyang mga mata ay palaging nakafocus. Naghahanap ng solusyon. Bigla, tiningnan niya ang ulo ni Susanoo. Mukhang may kakaiba. Agad na nagsalita si Yantan. Umalis na kayo. Ang Soul Guardian na ito ay ang Destroyer. Nilikha ng Fongma Clan. Kung hindi kayo tatakas, mamamatay kayo. Si Truong Thao lang ay ngayon ay ginugulo ng inner demon. Hindi niya kayang ilabas ang kanyang peak strength. Kuya, bilisan kayo. Huwag kayong magpakamatay para sa akin. Hindi man lang maaalis ang inner demon. Ang mga mata ni Dick Kingpin ay nagpaputok ng bala. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumakbo. Bakit kailangan tumakbo? Malakas siya. Pero siya ay Soul Guardian lamang. Hanggat ang kanyang buhay ay hindi makatakas sa array. Sa harap ko, hindi siya makagawa ng anuman. Sumugod ulit si Susanoo upang umatake. Ang espada ay malapit na sa ulo ni Kingpin. Pero kalmado pa rin siya. Sige. Saksakin mo. Sa isang saksak, nagulat siya. Umiilag ako. Nagtaka si Susanoo. Anong laro ito? Akala ko magaling siya. Tumayo lang siya at saluhin ang saksak. Gayunpaman, si Dick Kingpin ay sumugod mula sa kung saan. Nahanap ko na. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang ulo ni Susanoo. Nagulat din ito, nang hawakan ni Dick Kingpin. Biglang nagliwanag ang perlas sa ulo ni Susanoo. Ito na. Ito ang tunay na array ay. Nahanap ni Dick Kingpin ang array ay. Pagkatapos, casual niyang dinurog ang orange. Si Susanoo. Nawala ang array ay. Dahan-daang nasira ang kanyang katawan. Dahan-daang naglaho. Ang mga kadena ay dahan-daang nabiyak. Ang seal ng 9 Dragons Raging Hell Array ay unti-unting nasira. Nagulat si Yantan. Ang mga kadena na nakatali sa kanya ay dahan-daang nawala. Talaga. Hindi ko makapaniwala. Ang 9 Dragons Raging Hell Array. Kaya palang tanggalin. Talagang mahirap paniwalaan. Swish. Ang katawan ni Yantan. Mula sa pagiging malaki at malaking. Dahan-daang lumiit. Naging isang maliit na monster. Nang makita ito ni Dick Kingpin, nagulat din siya. Nako, kaya rin palang magbago. Si Yantan ay lubos na masaya. Maliit ko ang mga tao. Ang kabutihan mo, Yantan. Hinding-hindi ko malilimutan. Bigla, naglabas ng abiso ang sistema. Ding. Nag-abiso ang sistema, nakita ang Heavenly Book. Ding.
Nag-abiso ang sistema, nakita ang reader. Hindi kaya ang tinutukoy ng sistema ay itong maliit na monster. Talagang nagulat. Lubos na nasisiyahan si Dick Kingpin. Ang ikatlong Heavenly Book ay sa wakas. Nasa kanyang mga kamay. Ang Heavenly Book at ang reader ay nagiging isa. Kung gayon, paano ko masisira ang ikatlong layer ng seal? Kailangan ko ulit maghanap. Pagkatapos ng ilang pananaliksik, naintindihan ni Dick Kingpin. Hanggat maglinang si Yantan, gagawa ito ng Chief Flow na aatake sa ikatlong layer ng seal. Kung tama ang pagkaalala ko kanina, ang ikatlong layer ng seal ay ang Dantian seal. Ngayon, nang tumingin siya sa paligid, napansin niya ang maliit na monster na ito. Bakit may maliit na baka na nakaupo rito? At nakahalukip-kip pa, parang boss. Nagulat si Dick Kingpin. Hindi ka ba si Yantan? Ang malaki at malaking. Tama, ito ang aking tunay na anyo. Hindi ba't napaka-astig? Astig ang ano? Habang nag-uusap sila, biglang humawak sa kanyang dibdib si Truong Thaulang. Masakit, Truong Thaulang. Anong nangyayari sa iyo? Nakita niya siyang labis na nasasaktan. Ang dugo mula sa kanyang bibig ay dahan-daang umagos. Napakatindi. Kuya. Muling nagpakita ang aking inner demon. Samantala, si Little Nunyo ay nakaupo sa tabi. Nakahalukip-kip pa rin. May nginangata pa siyang kadena. Lumingon si Kingpin. Yantan. Sigurado ka na marunong kang maglagay ng Mozu, Demon Race, spell. Tama, bilisan mo at gamitin ang spell na iyan upang tulungan ang aking kapatid. Tulungan siyang pigilan ng inner demon. Malumanay na dinura ni Little Nunyo ang kadena. Atyo, ayun, isang mahaba at matangkad. Ang kadena na ito ay gawa sa dugo ng asul na dragon at nilagyan ng Demon Race spell. Isuot mo lang ito. Kinuha ni Dick Kingpin ang kadena na may laway ni Little Nunyo. Ganoon lang kadali, medyo basa. Sinunod ni Dick Kingpin at isinuot sa leeg ni Truong Thaulang ang kadena. Sa pagtingin, medyo cool siya. Isang gangster. Si Truong Thaulang ay nagsuot ng bagong kwintas. Sumimangot siya sa sakit. Mukhang may naglalaban sa kanyang katawan ng napakalakas. Sumigaw siya sa sakit. Matindi. Ang devil chi mula sa kanyang katawan ay lumalabas. Labis na nag-aalala si Dick Kingpin para sa kanya. Si Little Nunyo ay nakatayo sa tabi. Hindi na kailangan mag-alala. Normal lang iyan. Hintayin mo lang. Ang Demon Race spell ay nilulutas ang devil chi sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, mapipigilan ng tuluyan ang inner demon. Walang anuman na dapat ganyan. Napabuntong hininga si Dick Kingpin. Ganoon pala. Natakot ako. Akala ko, pagkasuot niya ng kwintas, patay na siya. Makalipas ang ilang panahon, ang devil chi sa katawan ni Truong Thaulang ay naglaho na. Nahina siya at lumuhad sa lupa. Kuya, mas maganda na po ang pakiramdam ko ngayon. Mukhang napigilan na ang inner demon. Salamat po. Mukhang mas maayos ang kanyang mukha. Hindi na rin siya namumutla o pagod. Inalalayan siya ni Dick Kingpin. Dahan-dahan silang lumakad. Huwag kang mag-alinlangan sa akin. Dadalhin kita upang magpahinga. Opo, kuya. Sa sandaling ito, sa langit, sa siyam na langit, mayroong isang napakalaking palasyo. Si Tian daw ay nakaupo roon. May isang tao na pumasok upang mag-report. Dick Kingpin ay nasira na ang ikalawang layer ng seal. Nagmulat ang mata ni Tian daw. Hindi ko siya maaaring hayaang magpatuloy. Maglabas ng utos para sa akin. Ihanda ang siyam na Divine Sons sa ibaba sa Tianluo World. Gusto ko ang aking inim, idea, na bumaba sa Mortal Realm. Inim bumaba sa Mortal Realm. Ibig ninyong sabihin, ang inyong inim ay papasok sa katawan ng mga Divine Sons at pagkatapos ay mangangaso kay Dick Kingpin. Hindi. Ang aking totoong anyo ay hindi maaaring bumaba sa low-level dimension. Ngunit ang aking inim ay maaari. Kailangan ko siyang ipaalam kung sino talaga ang Panginoon ng mundong ito. Sa sandaling ito, sa lupa, may isang binata na may asul na buhok. May dalang espada sa kanyang likuran. Nagmamadali siyang umalis. Bukas na magsisimula ang Kenglan Academy Entrance Examination. Kailangan kong makarating sa oras. Habang naglalakad, tumingala siya sa langit. Nakita niya na biglang lumitaw ang kakaibang pangitain sa kalangitan. Siyam na sinag ng liwanag ang bumaba sa Mortal Realm. Isang sinag ng liwanag ang lumipad diretso sa kanyang katawan. Dahan-dahan itong pumasok sa kanyang katawan.
Walang paraan na makakalaban o maiiwasan ito. Matapos ganap na humalo ang liwanag sa kanyang katawan, mukhang nagkaroon siya ng walang hangganang pinagmulan ng lakas. Sumigaw siya, na nagdulot ng pagkalubog sa lupa sa ilalim niya. Bigla, lumitaw ang pagnanais na pumatay. Ang kanyang mukha ay napakasama. Dick Kingpin, tiyak na mamamatay ka. Ito ang Divine Sun na tinamaan ng inim ng tiyan daw. Ngayon, ang kanyang katawan ay kinokontrol ng tiyan daw na iyon. Bumalik sa 100 Flowers Pavilion. Sina Dick Kingpin at Truong Thao lang ay nakabalik na. Kasama rin nila si Little Nunyo. Truong Thao lang, kapapigilan lang ng inner demon mo. Mamaya, pagpasok mo sa silid, magpahinga ka muna. Si Truong Thao lang ay masunurin na sumunod. Kailangan niyang ayusin ang kanyang realm. Lumingon si Little Nunyo kay Kingpin. Hey, umuwi ka na pala. Bakit mo pa ako kasama? Plano mong manghuli ng iyong master. Hindi mo ba gusto ng masarap na pagkain? Marami akong masasarap na pagkain dito. Nang marinig ito ni Little Nunyo, agad siyang sumuko. Talaga, bilisan mo at bigyan mo ako ng makakain. Habang masaya silang nag-uusap, may boses mula sa labas. Truong Thao lang. Sa wakas, nakabalik ka na. Pagkarinig ng tawag ni Truong Thao lang, lumingon siya. Ito ang kanyang master, ang matandang Tianxi. Kasama niya si Zhao Zhao. Nag-aalala si matandang Tianxi na baka may nangyari sa iyo. Kaya naghintay siya rito sa iyo. Ilang araw na siyang naghihintay rito. Pagkatapos niyang tingnan ng mabuti, biglang nagbago ang mukha ni matandang Tianxi. Ang kanyang mukha ay labis na nagulat. Alam ni Truong Thao lang kung ano ang nais sabihin ng kanyang master. Kaya naunahan niya ito. Master, okay na po ako. Tinulungan ako ng aking kuya na ganap na pigilan ng inner demon. Hindi na po ito magpapakita ulit. Nagulat ang matandang Tianxi. Ganap na pigilan. Opo, sa ngayon, hindi na ako nasasaktan ng inner demon. Inilagay ni matandang Tianxi ang kanyang kamay sa katawan ni Truong Thao lang. Dahan-dahan niya itong sinuri. Narito na nga, wala na ang aura ng inner demon. Mabuti, napakabuti. Sa labas, sinasabi na si Dick Kingpin ay trash. Ngunit ngayon, mukhang hindi siya ganoon ka-simple. Siya ay malalim, hindi nagpapakita ng kanyang tunay na lakas. Tuwang-tuwa si matandang Tianxi. Dick Kingpin, bukas ang Kenglan Academy Entrance Examination. Sasali ka ba sa entrance exam? Ito ang araw na hinihintay ni Dick Kingpin. Kailangan niya itong puntahan. Paano niya ito palalampasin? Anuman, upang makapasok sa Kenglan Academy, kailangan muna siyang makapasok sa Green City Sword Sect. Nakipagpusta siya sa kanyang mga asawa. Hanggat makakapasok siya sa Sword Sect, magpapakasal sila sa kanya. Paano niya hindi gagawin ito? Sinabi ni matandang Tianxi. Kung ganoon, hayaan mo na lang si Zhao Zhao na sumama sa akin at sumali sa Longhu Wuzong. Pwede ba? Nang marinig ito ni Dick Kingpin, nagulat siya. Upang ipakita sa kanya, mahina na hinawakan ni matandang Tianxi ang katawan ni Zhao Zhao. Lumitaw ang physique ni Zhao Zhao. Nang makilala ko si Zhao Zhao, nalaman ko na mayroon siyang bihirang martial cultivation physique. Kung hahayaan ko siyang maglinang sa tabi ko, tiyak na magiging maganda ang kanyang hinaharap. Mas mabuti pa kaysa manatili sa Yi Clan bilang ordinaryong tao. Si Dick Kingpin ngayon lang nalaman na si Zhao Zhao ay may bihirang martial cultivation talent. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Zhao, Young Master, hindi po ako aalis. Gusto ko lang pong manatili sa inyong tabi. Si Dick Kingpin ay nag-isip. Mahirap ang desisyon na ito. Si matandang Tianxi ay napakalakas. Kung hahayaan niya si Zhao Zhao sa tabi niya, tiyak na magiging malawak ang kanyang hinaharap. Hindi niya maaaring hayaan siyang manatili sa tabi niya at masira ang kanyang kinabukasan. Susunod ay isang madamdaming pamamaalam. Zhao Zhao, sumama ka muna sa kanya. Pagkatapos kong mag-graduate, pupunta ako upang sunduin ka. Maging mabuti, huwag kang mag-isip ng masyado. Dadalawin kita madalas. Kung gayon po, Young Master, tiyakin ninyong bibisitahin ninyo si Zhao Zhao. Tiyakin ko. Kung gayon, dadalhin ko na sila. Hinawakan ng matandang Tianxi ang balikat ng dalawa. Isang sinag ng liwanag ang dahan-daang pumalibot sa tatlo. Zhao Zhao, sundin mo si matandang Tianxi at maglinang ng mabuti. Tiyak na sisanduan kita mamaya. Pagkatapos,
Naglaho si matandang Tianxi kasama ang dalawa sa ere. Naiwan si Dick Kingpin na mag-isa. Si Little Nunyo, na tahimik kanina, ngayon ay nagsalita ng galit. Saan na ang masarap kong pagkain? HMM, hindi mo ba nakikita na malungkot ako? Ikaw na batang paslit. Pagkatapos, ipinahanda ni Kingpin ang isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa si Little Nunyo. Parang gusto niyang mag-reincarnate. Napakaraming pagkain. Dahan-dahan lang kumain. Kailangan ko ring maghanda. Bukas na ang examination. Si Little Nunyo ay walang pakialam. Patuloy lang siyang kumain. Magandang sistema. Ang ikalawang layer ng seal ay nasira. Siguro kaya ko nang matutunan ng isa pang teknik. Tama ba? Tulungan mo akong pumili ng teknik na maaaring mainam ngayon din. Nandito na po. Ito ang Dragon Elephant Divine Fist. Kaya nitong maglinang ng isang pambihirang suntok na makakasira sa langit at puksain ang lupa. Gusto ninyo bang matutunan? Walang kailangan sabihin. Siyempre, matututunan ko. Agad na ipinasa ng sistema ang teknik sa utak ni Kingpin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang maramdaman ito. Pagkatapos malinang ang teknik, bukas, pupunta ako sa Kenglan Academy upang durugin ang ulo ng hayop na si Qin Chaotian. Hindi maaaring hindi mabayaran ang utang na ito. Pagkatapos makuha ang Dragon Elephant Divine Fist, si Dick Kingpin ay nagal-inang ng puspusan. Walang humpay. Naghihintay siya sa araw ng Kenglan Academy Entrance Examination upang maging fiery. Si Yantan, na kumakain sa tabi, ay hindi napigil ang mapansin. Ang aura na nagmumula kay Dick Kingpin ay dahan-daang napuno ang silid. Ha, ano ang nililinang niya? Ang lakas ay napakalakas din. Nang tumingin siya kay Dick Kingpin na naglilinang. Siya ay first grade martial meridian pa lang. Pero bakit kaya niyang maglabas ng ganoon kalakas na aura? Talagang weird. Sa sandaling ito, sa Kenglan Academy, kung saan magiging fiery ang bida. Si Din Qin Chaotian, matapos tumakas, ay kasama ang kanyang mga tauhan. Naglagay ng isang 9-band bewitching array. Ang array na ito ay espesyal na dinisenyo. Ito ay automatikong mag-a-activate ng pagnanais na pumatay kay Dick Kingpin. Para sa iba, pagpasok nila, magiging ligtas sila, walang panganib. Si Qin Chaotian ay naglagay ng patibong. Naghihintay sa kanya. Nagtanong siya sa kanyang dalawang tauhan. Kumusta na ang pag-unlad ng 3 array sa examination? Nalagay na ang 3 array sa daanan. Kailangan itong daanan upang makapasok sa academy. Sa parehong oras, muling dinisenyo ito upang espesyal na harapin ang isang batang lalaki. Gumagamit pa ng 4 na arrays para sa isang bata. Din Qin, talagang ginamit mo ang kutsilyo ng pagpatay ng kalabaw para sa isang manok. Ang batang binabanggit ninyo ay muntik na akong patayin. Hindi ba kayo natatakot sa kanya? Dick Kingpin, hanggat maglakas loob ka, tiyak na hindi ka makakabalik. Balik sa Tianluo City. Payapa ang dagat at kalmado ang mga alon. Maliban na lang kung ang langit ay malinaw at ang mga ulap ay naglalaho. Bigla, nagbago ang 100 Flowers Pavilion. Bigla itong nagliwanag. Nagulat ang mga taong dumaan. Ang liwanag ay napakalakas na halos mabulag sila. Naglalaro ba sila ng electric superhero? Masayang iminulat ni Dick Kingpin ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang katawan. Sa wakas, nalinang na rin niya ang bagong teknik. Si Little Nunyo, pagkatapos busugin, ay natutulog ng mahimbing. Talagang masaya siya. Ginagamit ni Dick Kingpin ang kanyang cultivation. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Ginamit ang kanyang chi. At sumuntok. Ang suntok ay napakalakas. Ang chi ay sinira ang pader. Mukhang napakaganda. Ang lakas ng kanyang suntok ngayon ay hindi bababa sa 10.000 pounds. Ito ay isang one-hit kill, suntok. Si Little Nunyo, na natutulog, ay nagising din. Kaya bang manahimik ng tao para makatulog ako? Pagkatapos kumpirmahin ang kanyang kasalukuyang lakas, naalala niya na ngayon na pala ang Kenglan Academy Entrance Examination. Agad na binuhat ni Dick Kingpin si Little Nunyo at tumakbo. Halika, sumama ka sa akin. Naglalaro si Little Nunyo. Hey, bakit mo ako dinala sa examination? Hindi ako sasama. Maraming masasarap na pagkain sa Kenglan Academy. Okay na. Sige na. Sa harap ng Kenglan Academy, mayroong isang bato. Hindi alam kung ano ang nakasulat dito.
Maraming kalahok ang nakatayo sa harap nito. Pagkatapos basahin, lahat sila ay humanga. Ang examination ay magsisimula mula sa batong ito. Karapat-dapat sa Kenglan Academy. Hindi ko inaasahan na gagamit sila ng array upang magsagawa ng examination. Lumapit si Dick Kengthin. Napakamayabang. Kasama ang baka sa kanyang likod. Bigyan ng daan para sa bida. Napakaabalang. Anong pinapanood ng lahat? May ilang hindi nakakakilala sa kanya. Ngunit may ilang nakakakilala sa kanyang reputasyon. Ang number 1 trash sa Tianluo World. Yi Clan. Dick Kengthin. Binasa ni Kengthin ang batong isang beses. Kung gayon, mula rito magsisimula ang examination. Ang tanong ay basagin ang 4 na kakaibang arrays. Lahat ng bagong estudyante sa loob ay hindi ba alam ang tungkol sa arrays? Bakit kailangan nilang magkaroon ng ganitong uri ng examination? Samantala, nagtanong si Little Nunyo, saan na ang masarap kong pagkain? Isang lalaki sa tabi ni Qin Chaotian ang nagsalita. Mataas ang difficulty ng examination arrays ngayong taon. 4 na sunod-sunod na arrays ang humaharang sa daanan. Siguro kalahati lang ng mga estudyante ang makakarating sa academy. Ang academy ay nangangailangan lamang ng mga talento. Mas kaunti ang mahina, mas maganda. Sa grupo ng mga estudyante, isang medyo matabang tao ang lumapit. Array lang naman. Hayaan mo akong. Gayunpaman, pagpasok pa lang, nag-activate ang array. Ang barrier ay tumama sa kanya. Napatalsik siya sa tabi ni Kengthin. Sa isang galaw lang, nawalan siya ng malay. Akala niya malakas siya. Ang iba pa, nang makita ito, nataranta at sumugod. Sunod-sunod silang sumugod. Sinubukang basagin ang array. Walang silbi. Hayaan mo akong umakyat. Gayunpaman, hindi mabilang ang mga tao na napatalsik ng array. Walang sino man ang nakalagpas. Ang hirap din ng level na ito. Ang eksena ay napakaabalang. Hindi mabilang na mga tao ang dahan-dahan na patalsik. Tulad ng mga ibon, medyo naiinip si Dick Kengthin. Ang array na ito ay humaharang sa daanan. Napakahirap pumasok. Lumapit siya. Hayaan mong basagin ko ito para sa inyo. Tumawa ang mga tao sa paligid. Hinamak siya. Ang trash na iyon. Umakyat na. Mukhang kumpiyansa. Narinig ko na first grade Martial Meridian lang siya. Ang ganyang uri ng Martial Meridian. Kaya ring sirain ang array. Lumapit si Dick Kengthin. Hinawakan ang array. Dahan-dahan niyang pinag-aralan ito. Upang sirain ang array, kailangan mo munang hanapin ang array ay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang naramdaman ang array na ito. Ang kanyang kamay ay dahan-daang gumalaw. Gamit ang spiritual energy. Ang array ay napaka-misteryoso. Dahan-dahan. Naramdaman niya ang array ay sa kanyang kamay. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang kinuyam ang array ay. Agad itong nabasag. Ang posisyon ay napaka-astig. Ang layer ng array ay agad na nawasak sa harap ng mga estudyante. Talaga, sinira niya ito. Hindi ako nanaginip. Hindi ba? Bakit mukhang ang dali-dali lang niya sirain ang array? Kanina, sino ang nagsabi na siya ay trash? Si Dick Kengthin ay kalmado. Medyo kawili-wili. Mayroon pa ring arrays sa harap ko. Ang mga arrays ay magkakasunod. Naghihintay sa kanya na lapitan at sirain. Masayang lumukso si Dick Kengthin. Kung gusto ninyong maglaro, kung gayon, maglalaro ako ng husto. Maglaro ako ng todo. Bumagsak si Dick Kengthin. Isang stamp ang Samira sa array ay. Nabasag ang array. Mukhang napakadali. Sunod, lumukso ulit si Dick Kengthin. Isang backflip. Parang nagpe-perform na atleta sa entablado. Isa pang perpektong landing. Karapat-dapat ng 100 puntos. 2 kamay na kalahad. Magkadikit ang mga paa sa isang lugar. Isa pang stampang Samira sa array ay. Parang laro ng bata. Ang mga estudyante sa labas ay halos lumuwa ang kanilang mga mata. Kanina lang. Sinira niya ba ang 2 sunod-sunod na arrays? Lumilipad lang siya at tinatapakan ng array ay. Sinira ang array ng Kenglan Academy. Mahina ba ito? Ang matandang lalaki sa tabi, si Qin Chaotian, ay hinahaplos ang kanyang balbas. Hindi masama. Ang batang ito mula sa Yi Clan ay napaka-promising. Gayunpaman, ang mukha ni Qin Chaotian sa likod ay madilim. Dick Kengthin, huwag mo muna akong pagtawanan. Ang magandang palabas ay naghihintay pa sa likod.
Ngayon, tiyak na papatayin kita rito. Palihim siyang gumawa ng galaw sa likod. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang ilipat ang spiritual energy. Mukhang may ina-activate siya. Matapos sirain ang tatlong arrays, si Dick Kingpin ay nakatayo na sa harap ng pinto ng Kenglan Academy. Hindi niya nakalimutang lumingon sa likod upang hikayatin sila. Mga bisita, nauuna na ako ng isang hakbang. Kalmado siyang dahan-daang pumasok. Hindi niya nakalimutang ilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa para maging cool. Gayunpaman, nang mahawakan ng kanyang paa ang hakbang, hindi iyon ganoon kadali. Bigla, may isang kakaibang aura ang kumalat. Napakalakas na pagnanais na pumatay. Sumugod ito kay Kingpin. Medyo nagulat din siya. Si Dick Kingpin ay mabilis na nakadina ng hindi malinaw na mga string mula sa kung saan. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng mahigpit sa buong katawan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang hinayla papasok ng array. Si Dick Kingpin ay hinayla sa ibang espasyo. At biglang naglaho, si Little Nunyo, na nakasakay sa kanyang balikat, ay bumagsak sa lupa, tumama sa mukha, kagagaling lang sa spatial array. Hindi mabilang na mga espada ang nakatutok kay Dick Kingpin. Nahulog siya sa isang patibong. Nagulat din si Dick Kingpin. Ang examination na ibinigay sa akin ng Kenglan Academy ay talagang nangangailangan ng pagsisikap. Hindi ko inaasahan na gagamit sila ng ganoon karaming Soul Guardian sa array. Ang ibang mga estudyante ay nakalagpas din sa array at nakapasok. Gayunpaman, lahat sila ay napakakalmado. Ito ay isang spatial array na may libu-libong pagbabago. Kung hindi mo masisira, makukulong ka magpakailanman. Mukhang mataas ang level ng examination na ito. Ang mga estudyante ay tumingala sa langit. Lahat sila ay nakanganga. Bilisan. Tingnan ninyo. Ano iyan? Hindi mabilang na sword spirits ang sumaksak kay Dick Kingpin. Siya ay nakatali ng mga string. Kung tatamaan siya ng ganoon karaming espada, tiyak na magiging butas-butas siya. Napansin ni Dick Kingpin na may mali. Ginamit niya ang kanyang lakas. Sa isang paglalak ng kamay, nasira niya ang mga tali. Ang atake na ito ay napakalakas. Nais akong kunin ang buhay. Mabuti na lang at nakatakas ako sa oras. Kaya naiwasan ko ang atake na ito. Na-realize ni Dick Kingpin na mukhang ang mga Soul Guardians na ito ay espesyal na dinisenyo upang harapin siya. Ang ibang mga estudyante ay okay lang. Ang mga sword spirits na ito ay napakalakas. Itinutok lamang nila ang kanilang mga espada kay Dick Kingpin. Mukhang tinuring siyang target. Patuloy na umatake ang mga sword spirits. Patungo kay Kingpin. Walang humpay. Mabuti na lang. Magaling ang galaw niya. Kaya naiwasan niya ang mga atake. Tunay na hindi ako nagkamali. Ang mga Soul Guardians na ito ay inatake lamang ako. Ito ay tiyak na trick ni Qin Xiaotian. Gumamit si Dick Kingpin ng Qi. Ang kanyang kamao ay nagtipon ng spiritual energy. Kung gusto mong maglaro, kung gayon, maglalaro ako sa iyo hanggang sa ikaw ay masiyahan. Isang napakalakas na suntok ang ibinagsak ni Dick Kingpin. Isang malaking mammoth-like aura ang lumitaw. Kasama nito, ang Dragon Elephant Divine Fist. Ang suntok ay umakyat sa langit. Napakalakas. Sinira ang lahat ng mga sword spirits na iyon. Ang mga estudyante na nanonood ay labis na nagulat. Mukhang inatake siya ng ROI's Soul Guardians. Pero ang galing niya, mag-isa niyang nilabanan ang ganoon karaming Soul Guardians. Gayunpaman, napakarami ng mga sword spirits na ito. Ang suntok ni Kingpin ay hindi pa sapat upang sirain silang lahat. Nagtipon ulit sila at nagtungo kay Dick Kingpin. Sumimangot siya. Napakapangit ng kanyang mukha. Talagang hindi nila ako iniiwan ng payapa. Lumipad siya. Napakabilis. Umilag sa iba pang mga espada. Hinawakan niya ang isang Soul Guardian. Mukhang ito ay hugis ng sandata ni Battle God Lu Fengxian. Pagkatapos niyang mahawakan ang sandata, sinimulan niya ang Battle God Mode. Qin Xiaotian, kung gusto mong maglaro, kung gayon, ang young master na ito ay makikipaglaro sa iyo. Anong ginagawa niya? Ang Fang Tianhuaji na iyan. Mukhang iyan ang array ay ng array. Sinimulan ni Dick Kingpin ang isang bagay. Hinalo niya ito sa Fang Tianhuaji. Kung lalaro tayo, dapat malaki ang laro. Biglang gumalaw ang Fang Tianhuaji. Napakakakiba. Mukhang naghahanda ito na gumawa ng isang bagay. Matapos sinimulan ang Fang Tianhuaji, mukhang ito ang array ay. Nagbago ito. Maraming clone ang lumitaw.
Ginawa ni Dick Kengthin ang isang rebuilt array ay kung walang taong makakabasag, ang ibang mga estudyante sa espasyo na ito ay hindi makakalabas. Kapag nagkaproblema ang lahat ng estudyante, hindi kayang panagutan ni Qin Xiaotian. Pagkatapos tapusin, masaya si Dick Kengthin na naghintay. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Qin Xiaotian. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumusot sa espasyo at naglaho. Lumabas sa spatial array. Ang mga estudyante, nang makita siyang naglaho, natigilan. Kung hindi mo masisira ang array, hindi ka makakalabas. Tama ba? Basta na lang siyang pumasok. Sa sandaling ito, sa entrance ng academy, naghihintay ang mga guro at si Qin Xiaotian. Nagbibigay sila ng welcome sa mga estudyante na nakalagpas sa test at nag-report para sa pagpasok. Sinabi ng matandang lalaki, anong nangyari sa examination ngayong taon? Bakit walang sino man ang nakalagpas? Matagal na ang panahon. Nagulat din si Qin Xiaotian. Kakaiba, ang 9-band bewitching array ay nilayon lang para kay Dick Kengthin. Ang iba ay dapat na nakapasok na. Anong nangyari? Bigla, sa entrance, isang anino ang dahan-daang lumabas. Si Dick Kengthin. Nakalabas na siya sa spatial array. Si Little Nunyo ay nakaupo rin. Kumakain ng merienda. Oh, young man. Sa wakas, nakalabas ka na. Ang mga guro ay labis na nagulat. Ngunit ang pinakanakagulat ay si Qin Xiaotian. Nagtaka siya kung paano siya nakalabas. Ang batang ito, hindi ba't siya ang anak ni Sisi Fong? Si Dick Kengthin. Hindi ko inaasahan na siya ang unang pumasok. Talagang hindi makapaniwala. Baka mas mabuti pa ang estudyante kaysa sa trash na tulad niya. Lumabas si Dick Kengthin. Nakahalukip-kip sa likod. Naglabas ng kalmado at mataas na aura. Qin Xiaotian, nang makita mo akong lumabas, nagulat ka. Tama, huwag kang magmadali. Mamaya, mas magugulat ka pa. Iyan ang regalo ko para sa iyo. Bigla, natarante si Qin Xiaotian. Ang eksena sa harap niya ay napakakakiba. Ano itong nangyayari? Nagbago ba ang 9-band bewitching array? Nagbago ito. Sinabi ng matandang lalaki. Hindi iyan pagbabago, kundi pag-level up ng array. Hindi mali, may gustong pumatay sa akin sa loob. Kaya casual akong nagbago ng array. Paalala, kung hindi ninyo masisira ang array, ang mga estudyante na sumali sa examination ay makukulong sa loob magpakailanman. Marami sigurong anak ng mayaman sa loob. Kung may mangyari sa kanila, hindi magiging maganda ang Kenglan Academy. Pagkarinig nito, natigilan si Qin Xiaotian. Galit na galit siya. Lintik, ginamit ko ang pamalo upang saktan ang aking sarili. Ang ibang mga guro ay hindi makapaniwala. Ang batang ito, kaya niyang basta-basta na mag-level up ng 9-band bewitching array. Imposible. Kahit ang matandang din ay hindi ito magagawa. Tiyak na nagsisinungaling siya. Nagmamadaling tumakbo si Qin Xiaotian. Dick Kengthin, hindi ko alam kung paano ka nakalabas. Pero huwag mong isipin na maloloko mo ako sa trick na ito. Laro lang ito ng bata. Agad siyang sumugod upang sirain ang array. Hinawakan niya ang spatial door. Gayunpaman, paghawak niya, walang nangyari. Ganap na nakahiwalay. Ang barrier ay normal pa rin. Si Qin Xiaotian ay nakanganga. Imposible. Si Dick Kengthin, na nakatayo sa likod, ay nagbiro. Oh, kumusta? Ipagpatuloy mo. Kanina, hindi ba't nagyabang ka? Bigla, isang malaking kamao ang lumabas. Mukhang self-defense mechanism. Diretso itong tumama sa mukha niya, na nagpatalsik sa kanya palayo. Hindi lamang niya hindi nasira, kundi nasampal pa siya sa mukha. Imposible. Ang antas ng iyong array skills. Paano ito ganyan kataas? Hindi ka masaya. Subukan mo pa ulit. Dick Kengthin. Ang mga estudyante sa loob ay hindi ordinaryo. Bilisan mo at tanggalin mo ang array. Palayain mo sila, kung may mangyari sa kanila. Kaya mo bang panagutan? Oh, ganoon kakila-kilabot. Ano ang pakialam ko? Ang array na ito ay ginawa ninyo. Walang sino mang maniniwala na isang trash na tulad ko ay kaya itong baguhin. Pero, kung gusto mong tanggalin, hindi rin impossible. Maliban na lang kung hihingi ka ng tawad at magmakaawa sa akin na tanggalin ko ang array. Baka sa ganoon, magiging masaya ako at gagawin ko. Nang marinig ito ni Qin Xiaotian, labis siyang nagalit. Lintik, malinaw na gusto akong ipahiya. Sa harap ng napakaraming tao sa academy.
Okay, kung hindi mo kayang saktan ng array. Kung gayon, hayaan ko na lang ito sa pagkakataong ito. Sa susunod na examination round, hinding-hindi kita palalampasin. Si Qin Chaotian ay yumuko. Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Young man, umaasa ako na tanggalin mo ang array. Ang ibang mga guro, nang makita ito, hinawakan ang kanilang mga ulo. Hindi makapaniwala. Din Chin, sumuko. Natalo sa isang trash na si Dick Kengthin. Lumapit si Dick Kengthin upang manggulo. Din Chin, kung yumuko ka na at humingi ng tawad sa akin. Kung gayon, bibigyan kita ng kaunting kahihiyan. Pagkatapos, hinawakan ni Dick Kengthin ang array. Dahan-dahan niya itong sinira. Kung manggugulo ka pa sa akin, hindi lang ito paghingi ng paumanhin. Dahan-dahan ding naglaho ang array. Si Qin Chaotian ay isang tuso na tao. Paano niya papalampasin ang batang ito? Young man, hintayin mo lang ako. Ang mga estudyante ay dahan-dahan lumabas. Sa wakas, nakalabas na. Talagang hindi niya sinara ang daan. Umalis si Qin Chaotian na galit. Dinala niya sila sa Kenglan Mountain. Kalahating oras pagkatapos, magsisimula na ang ikalawang round ng examination. Makalipas ang kalahating oras, sa Kenglan Mountain, ang mga estudyante at si Dick Kengthin ay nagtipon dito. Sa wakas, magsisimula na ang official examination. Ang aking mga asawa, hintayin ninyo lang ako. Nandito na ako. Ngunit isang hindi pamilyar na binata, si Mao Chong, ay napansin si Dick Kengthin. Sa wakas, nagkita na rin tayo ulit. Nakatayo si Din Qin Chaotian sa itaas. Mga tao, ayon sa nakaraang rules, ang unang contest ay mangangaso ng mga demon beast sa Kenglan Mountain. Ngunit ngayong taon, may taong gumamit ng koneksyon at pumasok sa likod. Naging alagad siya ng academy. Kaya, nagdagdag ako ng array examination. Narinig ito ng mga estudyante at nagbulungan. Sino ang walang kahihiyang iyon? Kailangan natin siyang ilantad. Tingnan natin kung sino talaga siya. Naintindihan ni Dick Kengthin. Malinaw na gusto ng taong ito na gumamit ng dahilan upang magkaroon ng mga kaaway. Bigla, isang binata na may espada ang lumapit. Kuya, ikaw ba ang sinasabi ng elder? Ngayon, ikaw ang sentro ng atensyon. O baka bigyan mo ako ng kaunting pera. Poprotektahan kita sa examination. Kahit na marunong ka sa arrays. First grade martial meridian ka lang. Wala ka sigurong lakas sa martial arts. Ang binata na ito ay si Thousand Blade Man. Narinig ni Dick Kengthin at lumingon siya. Hindi na kailangan. Nagulat si Thousand Blade Man. Pagkatapos ilagay ni Qin Chaotian ang sisi sa balikat ni Kengthin. Nagpatuloy siya sa pag-announce ng rules para sa ikalawang round. Pagpasok sa bundok, manghuli kayo ng mga demon beasts. Kung sino ang nasa top 30 na may sapat na puntos, makakalusot sa susunod na round. Lahat ay malinaw na narinig ang rules. Hindi masyadong nag-aalala si Dick Kengthin. Gayunpaman, si Qin Chaotian ay ngumiti ng napakakasamaan. Mukhang may ginawa siyang kalokohan. Magsisimula na ang ikalawang round ng examination. Dahan-dahan na pumasok ang mga estudyante sa bundok. Dahan-dahan ding pumasok si Dick Kengthin. Kasama si Little Nunyo sa kanyang balikat. Nagtatanong si Qin Chaotian sa kanyang mga tauhan. Kumusta na ang mga arrangement? Tapos na naming inilatag ang mga bitag. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwala na si Dick Kengthin ay magiging maswerte. Tingnan natin kung paano siya makakatakas sa Beast Tide. Nang pumasok si Dick Kengthin sa examination area, bigla, mula sa kung saan, may isang nakamaskara na tao na nakaupo sa puno. Nagmamasid. Mukhang may balak siyang gawin. Nang makita niya na dumating na ang target, binuksan niya ang isang bote. May nagliliwanag sa loob ng bote. Mula sa bote, isang mabangong usok ang lumabas. Dahan-dahan itong kumalat. Ang amoy na ito ay umabot sa kinaroroonan ng kawan ng mga lobo. Naamoy nila ito. Nagkaroon ng epekto ang amoy. Ang kanilang mga mata ay naging pula. Nagkaroon sila ng bloodthirsty mode. Lahat sila ay tumakbo patungo sa direksyon ng amoy. Parang pumupunta sa isang fair. Sa sandaling ito, si Dick Kengthin ay ginugulo ni Thousand Blade Man. Sinabi ko na hindi ko kailangan ng proteksyon. Pero bakit ka nakasunod sa akin? Nagkataon lang na magkadaan tayo. Dick Kengthin. Kaya niyang sirain ang 4 na arrays. Tiyak na may sikreto siya. Ang pagsunod sa kanya ay baka magdala ng benepisyo.
Bigla, may mga estudyante na tumatakbo ng mabilis. Tulungan ninyo kami. Mayroong demon beast. Napakagulo ng eksena sa harap nila. Ang kawan ng mga lobo ay patuloy na sumugod. Umaatake sa mga estudyante. Wala silang sapat na lakas upang lumaban. Mabilis na napansin ni Dick Kingpin at Thousand Blade Man. Agad silang umurong upang iwasan ang atake. Ang bilis ng pagdating ng mga demon beasts na ito. Pero may kakaiba. Mukhang hindi ito tama. Si Dick Kingpin ay lubos na alerto. Tiningnan niya sa paligid. Kaya lahat ng lobo ay nagtipon dito. Sa isang kisap mata, napakarami pala nila. Ang dalawa ay nasa gitna ng pagkakapulupot. Ang buong kawan ng mga lobo ay labis na uhaw sa dugo. Gusto silang kainin ng buhay. Lahat ng lobo ay sumugod. Nilayon ang dalawa. Si Thousand Blade Man ay labis na nagtataka. Bakit lahat sila ay sumugod sa amin? Ang martial arts ni Thousand Blade Man ay hindi masama. Binunot niya ang kanyang espada at nakipaglaban. Natalo niya ang ilang lobo. Kuya, mauna ka na. Hayaan mong pigilan ko sila. Bilisan mo at umalis. Isang lobo ang sumugod. Balak atakihin si Dick Kingpin. Pero kalmado pa rin siya. Si Thousand Blade Man ay lumingon upang protektahan siya. Pinugutan niya ng ulo ang lobo. Gayunpaman, pagkatapos nito, may iba pang dumating. Sa ganoong karaming bilang, hindi niya kaya. Agad siyang binagsak ng lobo. Ang isang galaw ng lobo ay nagpatalsik sa kanya. Tumama siya sa isang puno. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ng proteksyon. Bakit ka naglakas loob na isugal ang buhay mo? Si Little Nunyo ay may mga mata na nagniningning tulad ng mga bituin. Oh, isang malaking piraso ng karne. Si Thousand Blade Man ay malubhang nasugatan. Kung alam ko lang na ganoon kalakas ang Demon Beast, hindi ko sana ginawa na protektahan ka. Ang iba pang mga lobo ay sumugod. Patungo kay Thousand Blade Man. Umatake sila sa kanya upang ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumutulo ang pawis. Malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, isang atake ang lumabas. Isang galaw ang natalo ang tatlong lobo. Naligtas ang buhay ni Thousand Blade Man. Iyon ay si Yantan. Sumugod siya at kinain ang mga lobo. Lubos na nasisiyahan. Hindi ko inaasahan na talagang may masarap na pagkain dito. Si Thousand Blade Man ay hindi makapaniwala. Kinain din ni Yantan ang demon core ng lobo. Pagkatapos kumain, lubos siyang nasiyahan. Tunay na isang gahamang alaga. Si Thousand Blade Man ay lumingon at nagtanong kay Kingpin. Iyan ba ang alaga mo? Hehe, sabihin na natin. Pero ngayon ko lang nalaman na gustong-gusto niya pala kumain. Ang natitirang mga lobo ay hindi tumigil. Patuloy silang sumugod kay Yantan upang umatake sa kanya bilang paghihiganti. Gayunpaman, si Yantan ay abala lamang sa pagkain. Makalipas ang ilang sandali, siya ay napalibutan ng isang tumpok ng mga lobo. Napakarami. Mukhang napakarami ng tao. Hey, ang alaga mo ay napalibutan na ng mga ngipin. Wala kang gagawin. Huwag kang mag-alala. Ang ganitong uri ng low-level demon beast ay hindi sapat para sa kanyang ngipin. Mula sa tumpok ng lobo, isang sinag ng liwanag ang kumalat. GRRR. Si Yantan ay naging malaki. Tinulak ang kawan ng mga lobo na nakapatong sa kanya. Ang malakas na hangin ay humihip sa paligid. Sina Kingpin at Thousand Blade Man ay apektado rin. Ngunit kalmado pa rin siya. Si Thousand Blade Man, pagkatapos maranasan ang malakas na hangin, dahan-dahan siyang tumingala. Tiningnan niya ang eksena. Nakita niya na si Yantan at ang kawan ng mga lobo ay natalo na. Sa isang galaw lang, nilipol niya ang kawan ng mga demon beasts. Si Yantan, pagkatapos makipaglaban, ay naghahanda na kumain ng demon course. Ngunit ang demon course ay kinuha ng iba. Hindi ko pa nakakain. Tapos kinuha na. Dinala mo ang aking pagkain. Kinuha ni Dick Kingpin ang mga demon course. Ito ang points para sa examination. Mamaya na lang kita pa kakainin. Si Yantan ay dahan-dahan na naging maliit. Ano? Nagbigay ako ng lakas. Tapos ikaw ang aani. Walang trabaho. Gusto mo kumain. Binuhat ni Kingpin si Yantan. Anong sa iyo? Hindi ba't sa akin? At ang sa akin? Sa akin. Si Yantan ay nawalan ng salita. Si Thousand Blade Man ay nakatayo rito. Hindi makapaniwala. Napakagaling. Kaya niyang mag-alaga ng ganyang galing na alaga. Tiyak na hindi siya ordinaryo. Kinuha ni Dick Kingpin ng ibang demon cores at inilagay sa storage ring.
Makakakuha ako ng maraming puntos dito. Yan Tan. Ikaw talaga ang aking lucky star. Kinukuha ang gamit ng iba. Tapos pinupuri pa. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang pag-aani. Ipapatuloy na natin ang paglalakbay. Gayunpaman, sa sandaling ito, may grupo na palihim na sumusubaybay sa kanya. Sinabi ni Dinchin, hanggat pinatay natin si Dick Kingpin, makakapasok tayo sa academy. Kailangan ba nating kumilos ngayon? Napakalakas ng alaga niya. Hintayin pa natin ng kaunti. Isang tao ang nagsalita, dahil sa pagkakataong ito ay maaari nating harapin ang mga demon beasts. Dala ko ang beast bewildering powder mula sa aming pamilya. Basta ihagis mo, kahit pa level 5 demon beast. Mabibighani, bilisan na ninyo at tingnan ninyo ng mabuti. Agad niyang binuksan ang takip ng powder at inihagis ito. Ang beast bewildering powder ay inihagis diretso sa likod ni Dick Kingpin. Naghahanda silang asikasuhin si Little Nunyo. Naglalakad si Dick Kingpin. Biglang may usok, makapal na makapal. Uy, ano na naman ito? Sa sandaling ito, sumugod sila. 3 tao ang sumugod upang atakihin. Nagulat din si Dick Kingpin. Nako, may problema na naman. Gayunpaman, sa gitna ng usok, 2 lang ang lumipad palabas. Sa isang kisap mata, nabigo ang kanilang ambush. Napakadami ng kaaway ko. Bakit saan man may problema? Ang pinuno ay lubos na nagulat. Imposible. Ang trash na iyon. Kaya niya pa ring lumaban sa beast bewildering powder. Agad siyang tumakas. Nagkamali ako. Sinabi ni Chin Chow Tian na si Dick Kingpin ay first grade martial meridian lamang. Sa ganoong kalaking lakas, anong klaseng first grade martial meridian? Pero paano makakalusot kay Dick Kingpin? Oh, gusto mong tumakas? Hindi pa ako sumasang-ayon. Agad siyang humabol. Takot ang pinuno na nahabol siya. Gayunpaman, biglang may lumitaw sa harap niya. Ito si Mao Chong. Bigla siyang lumitaw at hinarangan ng taong iyon. Sino ka? Bakit mo hinaharangan ang daan ko? Dahan-dahan na itinaas ni Mao Chong ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ng taong iyon. Naramdaman niya ang isang bagay. Namutla siya. Nalalaman lang niya na si Mao Chong ay marahan na tinapet. Agad siyang tumama sa lupa. Isang galaw. 1 hit kill. Dumating si Dick Kingpin. Nagulat din siya. Anong ginagawa ng taong ito? Ang ibang mga estudyante ay nakakita rin. Sino ang taong iyon? Naglakas loob siyang pumatay sa contest. Mukhang hindi siya mabuting tao. Bukod pa rito, mukhang si Dick Kingpin din ang target. Dahan-dahan na binunot ni Mao Chong ang kanyang espada. Napakalakas ng aura. Dick Kingpin. Sa wakas, nagkita na rin tayo ulit. Sumuko ka na lang. Natigilan ulit si Dick Kingpin. Sino ka na naman? Nagkita na tayo. Parang malapit na tayo. Nagpakita si Mao Chong ng napakasamang mukha. Sumikat ang pagnanais na pumatay. Ako ang master ng Tiandao. Isang super malaking espada ang lumitaw. Isang galaw ang ibinagsak. Napakagandang. Patungo kay Kingpin. Gayunpaman, ginamit ni Dick Kingpin ang kanyang 2 kamay upang harangan ang galaw na ito. Kaya ikaw pala, hayop. Sumigaw ng malakas si Dick Kingpin. Tumataas ang kanyang aura. Agad niyang sinira ang espada ni Mao Chong. Sinira ang kanyang atake. Dumating ka sa tamang oras. Matagal ko nang gustong bayaran ang utang ko mula noon. Agad na nagpakawala si Dick Kingpin ng Dragon Elephant Divine Fist. Isang malaking kamao patungo kay Mao Chong. Si Mao Chong, bagaman pumasok sa kanyang katawan ang kaluluwa ng Tiandao, nahirapan pa rin siyang harangin ang suntok na ito. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis lumaki si Dick Kingpin. Napakalakas din niya ngayon. Sumugod si Mao Chong. Ginamit niya ang kanyang sword skills. 10,000 Shadow Divine Sword. Hindi mabilang na espada ang lumitaw. Patungo kay Dick Kingpin. Ang sword chi ay napakalakas. Ang ibang mga estudyante sa paligid ay halos mahulog ang kanilang mga pantalon. Si Dick Kingpin, nahaharap sa hindi mabilang na mga espada, ay kalmado pa rin tulad ng dati. Mukhang wala lang sa kanya. Sumimangot si Dick Kingpin. Nakatuon ang kanyang mga mata. Dragon Elephant Divine Fist, Full Force Version. Isang suntok diretso sa langit. Sinira ang lahat ng mga espada na iyon. Ang ripple ay nagpatalsik din kay Mao Chong. Tumama siya sa isang malaking puno. Bakit naman ganyan? Malinaw na wala siyang cultivation base.
Bakit kaya niyang maglabas ng ganoong nakakatakot na lakas? Talagang mahirap paniwalaan. Lintik, kung hindi lang pinigilan ng rules ng low-level world na ito ang katawan na ito. Sa isang galaw lang, nakuha ko na sana ang buhay niya. Hindi pa siya tapos magpahinga. Sumugod na si Dick Kingpin upang magpatuloy sa laban. Nakatuon pa rin siya kay Mao Chong. Hindi rin madaling sumuko si Mao Chong. Kinuha niya ang kanyang espada at umatake. Isang kamay, isang espada. Naglalaban sila. Lumipad sila pabalik-balik. Naglaban sila ng ilang daang rounds. Kung hindi lang sa pingyan. Baka ngayon ay yakap-yakap na ni Kingpin ang kanyang naputol na kamay at pinababandage na. Pareho silang magkapantay ang lakas. Walang sino man ang sumusuko.